A joyful and a blessed Sunday sa inyo ha mga simbalay karon. Ingna imong tapad, a blessed and joyful Sunday sa imuha igsoon. Come on, i-greet siya. No, kung first timer na siya, no, i-greet siya. Welcome kay kano sa amuhang simbalay. No? Hallelujah. Come on, pakpakan nato na no. Kanang VIP nga nasa inyo diya or kanang nag-invite po, no? Atong pakpakan sila. Salamat kay sila mga kinabuhi, no? No, you are so welcome sa among mga simbalay karon and gihangyo na ako ang tanan nga manindog. I believe excited ang tanan no nga magsimba kay Lord. Daingan si Lord sa Psalms 150 nga that everything that has breath praise the Lord. No, kung ikaw nakadiya no, nakay gininhawa, naghinawa pa kag sakto diya sa imong gitindugan karon, no, si Lord maayo kay sa imong life. Amen. No, tungod ana igsoon ang isa nga imong simbahon dahigon sa imong kuan bitaw kinabuhi nga gihatag ni Lord sa imo. Amen. No, kumon atong ipataas atong mga duha ka kamot sa Ginoo. No, pasalamat ta kay Lord. Salamat kay Lord, buhit pa ko. Kumon. Salamat sa Lord. Salamat Lord sa gininhawa nga imong gihatag sa ako, Lord. Lord, salamat kay Lord sa kusog karon nga adlaw nga imong gihatag sa ako. Kumon, pasalamati siya from the bottom of your heart. Lord, salamat Lord throughout the week, Lord. Hallelujah. You are faithful. Imo kong proteksyonan, Lord. Salamat kay Lord. Na kay provision. Come on. Just worship God. Just worship God in your own words. This morning, come on, worship Him. Hallelujah, Jesus. We welcome you, oh God, in our Simbalay. Jesus, we welcome you in our Simbalay, you know. Have your way in our Simbalay, you know, Lord, karon nga morning. Oh God, we worship you, God. We honor you. We praise your name, Jesus. Come on, just lift up your voice. Angayan siya sa imong pagdayig. Angayan siya sa imong mga pagsimba, igsoon. Pasalamat, igsoon. Come on, just praise His name. Come on, kung gusto ka nga ipakpak imo kamot, ipakpak diya sa Ginoo. Wala kailangan gisimba kundi si Lord karon nga buntag. Come on, just raise up your voice. Just lift up your voice and worship the King of Kings, the Lord of Lords. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Salamat sa imong gibuhat sa cross, Ginoo. Oh God, salamat, Lord, sa kagawasan ng imong gihatag. Salamat sa kaluwasan, Ginoo. Salamat sa kapasayloan, Ginoo. Salamat sa imong gibuhat sa cross. Thank you for your grace, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We worship your name, Lord. Hallelujah. Come on, let's clap our hands together for Jesus.
Lord, this morning. Yes, Jesus. Your promise, oh God. So remember your people. Remember your children. Oh, we lift you up, Jesus. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. And your grace is enough. Your grace is enough. Grace is enough for me. We sing your grace is enough. Grace is enough. And your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on, give him a clap of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your grace in our lives, Jesus. Salamat, Lord, because of your grace. Oh God, Lord, we enjoy this life with you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We honor you this morning, Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope.
buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on. The morning that's the promise, your buried body began to breathe. Out of this silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Whoa, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Oh, hallelujah. One who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Oh, come on, declare hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, we worship you, Jesus. You're our living hope. Come on, worship him this morning. Oh, praise his name. Praise his name. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, before we continue nga mag-worship, let's read 1 Corinthians chapter 15 verse 25. Yung ang pulong sa Ginoo, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. Next verse, and the last enemy to be destroyed is death. You know what, Mike? So, no, dili ma-deny, we are in this crisis nga to ang ginaagian karon. And maybe, I believe, normal lang nga natay makita nga rason nga nung maalarma ta, mabalaka ta. But I tell you this morning, mas naatay rason nga makita nga nung kita pagyapon makasimba, makadaig, makapasalamat sa Ginoo. Because klaro kayo sa verse nga tong gibasa nga ang last enemy sa atong kinabuhi na dagantag challenges nga pangatubangon, mga so-called enemies, but ang word sa Ginoo nagaingon nga ang pinaka-last nga enemy nga atong atubangon, which is death, gipildi na sa Ginoo igsoon. Which means kita diha sa Ginoo naagi tay paglaom igsoon, naatay comfort even ani nga panahon karon. That's why karong morning na akong gi-invite ang tanan. Let's all raise our hands to God karong morning. Let's close our eyes and just be
in the attitude nga ikaw nagasik sa Ginoo karong nga morning. Let's grab this opportunity nga gihatag sa Ginoo sa to para kita no maka-connect sa iya. And I tell you, once maka-connect ka kay Lord karong nga buntag, na ay pinasahi nga strength, comfort, peace nga imong madawatan igsuon. That will help you nga ikaw makaabanti pagyahapon even in this midst of crisis that we are going through. So come on, as we sing that song once again, this time let's have that heart nga naga-reach out ka kay Lord, na ay faith, na ay assurance nga diha kay Lord you will find that hope. Hallelujah. Come on, just reach out to God. Come on, say it. Say it. He's your living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Come on, let's sing again. This time, reach out more to God. Lord, we come to you, Lord. We are reaching out to you, God. Has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, Ikson. Ayaw lang pagdali. For a moment, no, just continue. Nga ikaw nag-reach out kay Lord, kinasing-kasing nagaduol ka by faith. Hallelujah. Father, you see these people, oh God, coming to you this morning, Lord God. And I pray, Father, in the name of our Lord Jesus, that you will enable each one, Lord, nga maka-access, makaduol, good Lord, sa imong presensya karong nga buntag. Lord, walay laing place of peace, strength, comfort, hope, Lord God, kundi ang imong presensya lang, Lord. That's why, God, karong nga morning, I pray matagsimbalay, asa man karon, Lord, nagatapok ang imong mga katawhan. Lord, naadiha ang imong presensya kauban nila. As your word says, oh God, 2 or 3 are gathered before you in your name, God, you are in the midst of them. And so, Lord, we claim that word. We decree that word karong nga buntag, oh God. Ang imong mga katawhan, Lord God, Lord, will have that hope, Lord God, strength, Lord God, peace, Lord, that transcends all understanding, Lord God. Para, Lord, ang matag isa makapadayon, Lord God, as you want us to be. Nga, Lord, magpadayon, Lord, diha sa imo. Salamat kayo, Heavenly Father. All this will lift up to you, our God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Kamu na tawagpakan si Lord, mga Ikson. Hallelujah. Sige no, before ka mulingkod, high five sa imong tapad, ing nasa nga si Lord ang imuhang paglaom, Ikson. Ang pikas na po siya, God will surely bless you this morning. Ug ang tanan makapanglingkod, no? Maayong buntag sa tanan. No, welcome sa ato ang Sunday Simbalay. No, ako day si John, one of the primary leaders of Pastor Ian and Pastor Ching, and I'd like to say na thank you to our senior pastors for giving me this opportunity karong morning na maka-encourage sa tong tanan. And you know what, no, while preparing, no, para sa message karong morning, I would say, no, honestly, medyo kuha na ako ang kasing-kasing ba, dili tingon in a negative way, but naabit tayo pressure gud nga ako na sense. It's because, no, magtanaw ko sa palibot, dili gud po nga na ka, I would say, sayon ang dagan, no, sa kahimtang karon. That's why nagampo ko sa Ginoo, Lord, unsa may appropriate nga mensahe, Lord, para sa among tanan karong nga morning nga, Lord, matabangan mi nga
makapadayon, mag-abanti pagyapon nga naay hope, naay expectation pagyapon nga maayo Lord diha sa imo. And so this morning no, I'd like to share to all of us karong nga buntag. Ang title ani nga mensahe is God's Emergency Response Plan. You know what no, like 2 days, March 24 kung wala kong masayop, nag-declare ang ato ang President og State of National Energy Emergency. Basically no, ang point lang gid ana is to have a game plan unsa nato pag-traverse, unsa nato pag-navigate ning kahimtang karon no sa crisis, labi na sa specifically sa oil nga crisis no. And I believe no, same is true para sa tuwa nga mga katawan sa Dios. Dili malimod, you know, we are living really in the last days. The signs are there, no? In Matthew 24, which is mo po nato ang pag-aisgutan karon nga one of the signs nga in the last days na kita is naagi mga wars, nation against nation, kingdom against kingdom, which is mao natong gakakita karon. And it's very important that we should know how to respond, no, properly aning kahimtang karon living in the last days, not just because we have this crisis that we are facing right now, but kana nga mindset ba katibukan general bitaw nga last days na gid siya mga igsoon. And sa akong giingon pa no, we will be having the whole no, but of course dili na ako i-mention tanan sa Matthew chapter 24, but amazing kayo na as I was preparing this message, I found out nga isa sa mga pinakataas nga chapter sa gospel book, Matthew, Mark, Luke, and John, is kaning Matthew 24. And what's more interesting is that all 51 verses no ani nga chapter nagahisgot lang sa usa ka subject, which is the end of times. And so I believe no, with that, God or the Lord Himself wants us to really put emphasis pod. Kita nga nabuhi aning nga kapanahunan karon, living in the last days, dapat kabaluta unsaon gud magkinabuhi nga insakto diha sa Ginoo ani nga panahon. And so mo na akong gisadihan, mo na akong gibalik-balikan nagbasa, and I have 4 points for us karong nga buntag no, unsaon nga natay tama nga pagkinabuhi. Right nga emergency response nga plan sa akong title pa no, living in these last days. And so let me share with you the first one. Ingon ang verse 4, let's just read first Matthew 24 verse 4. Ingon di ang pulong sa Ginoo, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Ang context ani nga chapter no, kung imo basaon is that nagtan-aw ang mga disciples ni Lord sa amazing nga mga structure dito sa Jerusalem, and then ilang gi-call ang attention sa Ginoo, and then ingon si Lord sa ila mo niyang response, "Watch out that no one deceives you." Because I think verse 3, verse 2, nagingon si Lord nga, you know what, kanang nindot nga mga structure nga nakita, one day, kanang tanan, maguba, ma-destroy ra gyapon na. And for them, mga Israelites, no, that is not something ordinary lang. That is very significant to them. That points out to the coming of the end of days para sa ilang nga ma-destroy ang temple. And so, the disciples came to the Lord, nagingon siya, "Lord, what will be the sign of the end of age and the coming ni mo, Lord?" Muna nga ingon si Lord, ang first nga reply this morning, verse 4, "Watch out that no one deceives you." And mo na akong first point no for us, karon nga panahon nga nata sa crisis, it's very important no nga kita mahimong mabinantayon nga dili pud ta mailad. Inay mong tapad, ayaw kailad. No, during crisis, everyone is vulnerable. Kitang tanan wala exempted ani, no? From all walks of life. Pwede nga dagang kagkwarta or gamay lang, regardless, ang tanan during crisis good, vulnerable kaayo. And so I believe no mo pa ning mga panahon nga magiging watchful ta, because i-take advantage pud ni. No, when it comes to deception pud. That's why importante kay nataan nga mindset nga, oy, basin unyag na imo come in, di ba? Abi ni mugnindot ang dala, but then di ay ma-deceive data. And especially no, we are also in the digital nga era karon nga time. No, we are loaded with so much information no sa internet, asa nga media ta pwede makakuha.
so much news that most of the times kani nga mga information no influence how we think, how we feel, and how we decide. And I believe no, mao po na isa sa mga dapat natong bantayan. Dili ta basta-basta bitaw right away mudawat og mga information just because nindot paminawon, informative kaayo. No, dapat dili nga natong right atong tamang nga response. But then napagyapon ka nang gina-filter nimo. Napagyapon ka nang attitude bitaw nga dili ka dali mo give in. But as the Lord no warned us to be watchful. And I realized na itulo ka source ang kaning deception. Una is of course mga mangingilad gid mismo. Bantay gid mo nila, no? And ang nature sa deception is dili siya nimo on the surface bitaw mailhan nga deception day siya, of course naman. Kinsa bay mangingilad nga pangka kayo ang iyang pag-ilad. And so i-quote ni siya no with good things, opportunity nga di ay deception day siya. And so going back to look a source of deception, number one is mga deceivers yun. And so bantay ta ani. Again, nata sa panahon sa crisis, I believe no i-grab po nila nga opportunity nga mangilad sila. Another source of deception is mga situations. It could be mga opportunities. Nung nindot kaayo, mga once in a lifetime, once in a blue moon mo abot. No? But dili ta dapat diretso mo give in. Mo take sa offer. But ato pagyapong tanawon kung tinuod bagid siya ang opportunity. And then, ang last no nga source of deception, no, this may sound nga murag weird, kumbaga, but tinuod yun, even ang atong mga kaugalingon. Pwede gapon kita ray nag-ilad sa atong mga kaugalingon. How is that possible? Ingon ng Jeremiah chapter 17, verse 9, the heart is deceitful. Can we flash that verse? Ingon daryo, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Grabe. Ang Bible nag-warn sa ato nga even ang atong mga kaugalingon nga judgment, even atong mga kaugalingon nga reasoning, dili pagyapon siya 100% imo ang dapat basihan. Hello. Kay basing bitaw sa tao bitaw mga feeling bright na kita tungod kay kabalo na ka or nakinaabtan sa imong kinabuhi. No, I tell you. Dapat kabulo pagyapon ta mo filter kung ang ato ang judgment, ang ato ang reasoning, tama pa bagyapon atubangan sa Ginoo. Hello. Okay ra ba tani? 3 sources of deception, of course, mga deceiver, mga kahimtang, and then ang ato ang mga kaugalingon. That's why it's very important nga kabulota mo safeguard, kabulota mo bantay, mo protect sa atong kaugalingon from these lies, from this deception. And how do we do that? No? How do we combat or atoning likayan, malikay ta sa mga deception or unsaon nga makabalota on the opposite side, makabalota sa kamatuuran. Number 1 no, para makabalota sa truth is that kailangan truly dependent on God kita sa atong pagkinabuhi. Walay laing unsa man, walay laing magamit nimo para ma-overcome, mapildi nimo ang deception kundi ang truth. And of course, when it comes to truth, walay laing source ana kundi ang Ginoo gid mismo. Si Jesus mismo nagingon, I am the way, the truth, and the life. Hello. That's why karon nga mga panahon no, dapat mas the more ta nagiging dependent yun sa Ginoo. Dapat mas tagaan nato emphasis pag yun ang ato ang time with the Lord in prayer and reading His Word. By doing this no, mapuno ta sa kamatuoran sa Ginoo, sa iyang pulong, sa iyang plano para sa atong mga kinabuhi. And in that way, dili mo succeed ang deception sa imuhang life. Hello. Be truly dependent on God. Ikaduha nga way para kita no makabalo sa truth, be truly connected
with right people. You know what? Oh, this is very important. And what's amazing aning connection with right people is that available ramang good ni. In fact, most of the times, no, kung discerning lang ka, kung kabalo lang ka magtanaw sa mga right nga mga tao, you will identify right away kinsa gitong mga tao nga tama nga mga connection. And one of the most obvious no nga indicator kumbaga kana nga tao right connection na siya is that kana nga tao gid i-lead ka padulong gid sa pag-alagad sa Ginoo. That's why no I'm speaking sa mga bisita, first time man ka, second time, many times sa ka nag-a-appeal, salamat sa iyong pag-appeal, and I encourage you padayon og connect. Kung wala pa kag-appeal og cell group, i-encourage sa gid ka. Karon nga mga panahon, dako kay tabang kung naata sa right nga community, right connection yun. Makatabang gina sa akong kinabuhi lang. No, ako ging i-credit of course sa Ginoo ang tanan. But because nasabtan ako nga si Lord mo gamit gid pud mga tao sa kinabuhi. Munang ako gi-avail gid ako. Gi-expose, gibutang gid ako kong kaugalingon in the right community. And wala gi ko na disappoint. In fact, dako kayog tabang yun sa akong life. Nganong niangat ko, ni breakthrough ko, nakaabot po kog places nga wala na ako gidahom nga maabtan ako before, all because na mga gipanggamit nga tao si Lord sa akong life. Hello. Muna nga kung nada ay mo ang gi-invite, no, be confident mga leaders ina sa nga sabay kita sa cell group ha. Oo. Dili na sa about kan mga isod karon nga panahon dili ni about ang imong sabayon nga mga tao katong pareha ni mog jamming. Ay sabay ko ani niya kay pareha mi gilig sa music. Dili ni panahon para ana or kani kay pareha mi interest, pareha mi mao na ni ang panahon gyud nga dapat mangita kag kinsay mga dapat nimong sabayan nga mga tao. Mga tao nga naay gusto maabtan nga maayo sa unahan. Mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Because if going sila ang nga direction, pag musabay ka, surely, maupo na ang imong maabtan sa life. I've been in this community, no? Kadinga Church, salamat sa Ginoo for, 2013 ko nag-start. 13 years sa akong life. And I'm so glad, no? Pag madumduman ako, the first time nga nakaabot ka din yung community and how the Lord has blessed me. Kaya ko, Lord, salamat ani nga mga tao, Lord, hindi panggamit ni mo sa akong kinabuhi. Muna, sa mga naka-encounter na pod, mga ecclesians, no, dili nato murabitaw bawasan ang atong pagtanaw sa atong mga leaders, sa atong fellow ecclesians, but all the more, atong i-strengthen atong bond, ang atong connection. Kay, I tell you, no, dako kayog tabang yun. When the time comes bitaw, nga manginahanglan kag tabang, I tell you, mga tao nga nangalagad sa Ginoo, isa sa mga tinuod nga makatabang gid sa ima. Right advices, right nga mga input sa life. Hello. Okay ra ba nang istorya? And then, ikatulo, no, how to know the truth or mali kay sa deception, no? Kaya ako na lang po ning gi-appeal, but feed on helpful information rather than unhelpful ones. Akong nakita mong good nga, tungod kay grabe, dali na kayo ang access sa information karon. Tendency mong good, kung dili po ta magiging watchful, sige na lang ta og allow, no, for every kind of input nga atong ipasulod sa atong mga kinabuhi. Nga sometimes, wala nakakabantay, clouded na imong mind with those kind of things. Nga dili siya helpful. Namuna nga, instead nga maghatag tag time para sa mga butang nga dili makatabang, why not karon nga panahon? Di ba? Dito nimo ihatag ang imong atensyon, ang imong time sa mga butang nga tinuod makatabang. Hello. Since dali ra access ang information karon, why not magtuon og new skills? Di ba? Digital na ta nga era karon, I tell you, no, pag ikaw nga person dili pagyap mo ka kabalo mo maximize unsay naa nga mga tools sa online, agoy iliwit na jud kay ka. Kumbaga free ride ra unta, free ride. Ang ginabuhat sa online, sa digital. Let's say Cagayan to Davao, free ride lang.
Pero ikaw tungod kay wala nimo gi tagaag panahon. Wala nimo tabang imong kaugalingon nga makatuon makahibalo. Gabaklay ka. Daliman ka alkansiki ka sa kinabuhi oy. Ang uban galinya pa pag magbayad pero ang uban dito na lang sila mga balay. Motoplok na lang cellphone and then boom. Nakabuhat nagtransaction. Muna nga it's very important nga dapat kabalo ka asa nimo ibutang ang imong kaugalingon karong nga time. Hello. The second point no nga akong gusto i-share living in the last days, living in this crisis that God wants us to have this right nga response is that verse 6 in Matthew 24, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ang second point is see to it that you are not alarmed. Di ba? Grabe no? Crisis na pressure from all sides, but then dapat yun, compose pagyapon ta igsoon. Dili ta dali maalarma. Sa NLT, ganahan gyapon ko sa NLT nga verse na ni ingon diha, kanang word yo, but don't panic. Wala gyud kay insaktong desisyon nga mabuhat out of panic. Hello. Karon no grabe nanay mga word nga imo madungog, panic buying, unsa pa na nga mga kinds of things nga bunga sa pagpanik no, but ang word sa Ginoo nagaingon nga pag naka sa panahon nga pressure, like crisis, ang tama nga response is dili magpanic. Hello. The last thing you want to do is to panic. Kung pwede lang dili gid unta. Hello. Kay kung magpanic ka, prone kita magbuhat og mga mali nga mga decisions. Ganahan gid ko no dumduman ako ang giingon ni Pastor Ayan sa una nga ayaw pagbuhat og permanent nga decision sa temporary nga kahimtang. Hello. Ako nang balik ko no, ayaw pagbuhat og permanent nga decision sa temporary nga kahimtang. Yes, dragging nga ni siya, pila ka weeks na ba, almost a month na ning gubat nga kahitabo sa Middle East. But I believe naragya po ending ani. Naragya po ending ani. And so kung ikaw no, tungod kay nagpanik ka, magbuhat ka isa ka major nga decision sa imong life, tungod lang kay nata niya kahimtang, basin sa unahan pag mahuman ni magmahay ka. Ang nakapait mo pag magbuhat na kang decision, usually, di na gini mo maando. Wala na'y second chance, kumbaga. Muna nga, dapat sober mind. Nagaw na huna pagyapunta. Dili ta ingon nga motivated sa tong pagbati. Muna ang ginaingon akong nadumduman nga pag-iingon ni Pastor Ayan. Ayaw ka motivate sa kahimtang or sa pagbati. But dapat motivated ta kung unsay ginaingon sa pulong sa Ginoo. Because wala pagyapoy laing stable yun. Sure nga foundation sa life, kundi ang word sa Ginoo. Manang gingon niya I'm not sure asa nga scripture, but heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Muna nga, if it connects sa first nga point, be dependent kay Lord. Seek His word, seek His face. By doing so, no, kabalo ka, mubuhat og insakto nga mga desisyon, even sa grabe nga pressure. That's why na mong tapat karong morning, relax lang igsoon. Pwede ba din mo tapik ko na yung mong tapat, relax lang, ayaw pagpanik. Oh. Ayaw hutda ang tinapas tindahan, di ba? Binli pa ng uban. Okay? So, tinod. Importante kaya nga, right nga composure ka nga time. Tama ba? Be resilient. So, unsaon man nato para nataan nga resilience nga atong gikinahanglan. Number 1, to be resilient, trust in God and on His Word. Balik-balik man, yes, I know, nga murag, balik-balik na kasi kadungog, salig sa Ginoo. But sultiyan ta kay igsoon, importante jud kaayo nga ikaw sa imong kinabuhi, klaro kay sa imong sulod, nga ikaw tinuoray gyud nagasalig sa Ginoo. Because ang Romans chapter 10, verse 11 nagaingon, as scripture says, grabe oh,
anyone who believes in Him will never be put to shame. Kinsa daw ang nagasalig, di ba? Nagatuo sa Ginoo, dili gid na sila maulawan sa ilang pagsalig, sa ilang pagtuo sa Ginoo. So saan man nga mapakita nimo ikaw nagasalig kay Lord, of course, imo siyang ginasik, gina-prioritize sa imong kinabuhi. And then imong ginaalaw nga ma-align imong kaugalingon sa iyang plano, sa iyang kabubuton. Ikadua, no, to be resilient, dwell in the presence of God. Psalm chapter 15 verse 1 ang ingon sa word ni Lord. Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain. Ako aning reading karon nga week and nag-strike lang sa kano nga ang gigamit nga word ni David, dwell, live. Because no, ako, I would say, guilty gyapon ko ani nga naay mga panahon sa to ang walk with the Lord nga mura bitaw nihapit na lang ka sa presensya sa Ginoo. Mura bag nagpa-check na lang kag attendance sa presensya sa Ginoo. But si David no nasabtan kanya nga dili pwede magpa-check lang kag attendance ani, dili ko pwede mo hapit lang. Muna ang gigamit nga word dwell, live. Hello, ina imong tapa, dwell, live. Gusto ni Lord nga magpundo ta sa iyahang presensya. Gusto ni Lord nga maghatag kita og quality time sa iyahang presensya. Because diya sa presensya sa Ginoo no, na diya atong gikinahanglan. Ang kusog, ang kaalam para kabultos dapat buhaton, ang peace nga atong gikinahanglan. Ingon ang Philippians 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And the peace of God which transcends, grabe gud no, all understanding. Tanan nga valid nga reason or argument, no? Ang peace of God pagyapon mo transcend anang tanan. Hello. Nga imbis ang natural nga response na ay crisis, na ay pressure, makuyawan ka, mabalaka ka, magpanik ka, but the peace of God no will keep you in a safe position ba sa imong kaugalingon para magwardyahan ang imong kasing-kasing ug ang imong una-una. Muna asam niyo muna makuha ang peace of God. Of course, diha sa presensya sa Ginoo. Muna kita, no, it's so good for us. Kita sa Ecclesia, no, we have this core value, good, nga devotional time. And I pray nga more than ever, mas tagaan na bili ang ato ang time, good, sa Ginoo. Amen ba? Conscious to God all throughout the day. Dili lang sa panahon nga nag-devotional ka. But even during work time, naka sa eskwelahan or unsa imong ginabuhat, naka na state of mind bitaw nga conscious ka sa presensya sa Ginoo. Hello. Imong ginapangita, Lord, nagasangpit ka. Because I believe no sa mga tao nga nagasik kanunay sa Ginoo, si Lord makaplagan gid nila. And once makaplagan nimo si Lord, mabati nimo si Lord, I tell you no mo na mag-cause sa imuha gyud. Nga kung ang uban nagpanik na, nagkayagaw na, ikaw compose pagyapon. In order pagyapon ka. Mo stand out ka because of that. Amen? Number 3. Ikatulo, nga pamaagi no, God's emergency response plan is kaning set your priorities right. Let's read Matthew chapter 24, of course, verses 15 to 20. Ingon di ang pulong sa Ginoo. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Next verse. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. Next. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Next,
Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. So, kung imong sabto no, ang mga verses nagahisgot sa mga gitagaag priority, gitagaag value nga mga nagkalain-lain nga butang sa tao gyud. We may not be the same no, lahi tag mga priorities, lahi ang ato ang mga sitwasyon sa kinabuhi, but ang Ginoo nagaingon dapat kabulo ka mo set sa imong priorities nga insakto. Amen. Dapat we should know unsay mga tinuod nga valuable o importante nga mga butang sa kinabuhi gyud. Because kung dili nimo ma-identify, kung dili klaro sa imo unsay dapat nimo tagaag panahon, dapat nimo fokusan, tendency mahurot ang imo, mas-spend ang imong kinabuhi sa mga butang nga dili di ay importante. Muna kita na sa church, dati gitawag og 5 basic priorities. Tama, di ba? Number 1, of course, God. Hello. Muna nga karon nga panahon, deeper nga connection, deeper nga intimacy. Sa atong kinabuhi sultihan ta kay wala pagyapoy maka-replace sa Ginoo dapat sa atong life. Si Lord ang atong kinabuhi. Si Lord ang ato ang purpose, direction, meaning sa life. Muna nga kabalo ta ani. And dili lang ka taman nga nakahibalo nga head knowledge lang, but imong kaugalingon mismo nagapakita nga sa imo ang life valuable gid si Lord para sa imo. Hello. Ikaduha nga atong priority, tagaag pagtagad pod, ang atong mga kaugalingon. Hello. Di ba? God, ikaduha is self. Which means dapat i-allow na itong kaugalingon nga mo improve pod. Uy, I tell you, no, wala pag-apoy makalabaw. Walay ma-invent nga mas mulabaw sa tao pagyapon. Ang tao pagyapon ang gibugahan sa gininhawa sa Dios. Ang potential para mubuhat ang mga dagko nga mga butang, gibutang pagyapon ni Lord sa tao. We are created in the image and the likeness of God. I pray nga ikaw mas the more nimo maila ng imong kaugalingon kinsa ka diha sa Ginoo. Kay sometimes man good, atong i-allow ang mga kahimtang, mga naabot nato, di ba? Unsa ra tong naibalaan, mag-determine sa atong pagtanaw sa tong self. But no, dapat ang tanawon ni mong self nga gibuhat ka ni Lord para mubuhat ang mga dagko nga mga butang. Hello. Napaagaw na ko din eh. Di ba? Sultian tagig ka. Wala pagyapon ka kaila sa imong kaugalingon. Naapagyapon ng mga nakadeposito, waiting nga ma-reveal. The time imong ialay mong kaugalingon nga ma-stretch out ka, ma-develop ka. Hello. And of course, when we talk about develop yourself, naadi ang saman tama nga discipline, na ang tama nga mga standard, core values sa life. Di ba? On the practical side, i-allow ni mong self makabalo ka og mga other nga mga skills karon nga time. Ako gining balik-balik kung ako na-appreciate kinako. Kani makabalo ka unsay mga dapat imong mabalaan sa online. Still, napagyapunta, even though kita sa online nga nagtrabaho, naata sa point nga murag, dagan na kagdabalaan. But whenever nabita ng bag-o na pod nga tool, bag-o na pod nga software, bago na pod nga pamaagi, shortcuts, kay mo ma-discover, ma-amaze pagyapon ka. Hello. That's why dapat dili nimo murag bitog moabot ka sa point nga makontento ka. But naka sa position, heart nga naga-learn, nagatuon, estudyante pagyapon. Mula pa ginaingon sa mga kami, ako teacher mo kami profession before, ang learning is a lifetime nga journey. And so, kung tabangan ni mong self, nga makatuon ka og mga useful nga mga skills and knowledge, igsoon ikaw ra gyapon ang magbenepisyo. Let's stop putting excuses in front of us nga mayin ka nga, ay di ko kabaluan na. Grabe. Kana nga mga linya no mo na linya sa mga tao nga way maabdan sa kinabuhi gid. Hello. Kitang tanan magsugod kita diha di ka makabalo.
But kung tagaan nimo og tsansa, tuhuan nimo ngay kag tabang sa Ginoo, naapot ay mga igsoon nga ready mo tabang. I tell you no, makatuon jud ka. Hello. Self-development. Ikatulong nga prayer na to, family. Mo na yung mga panahon no nga tagaan nato og tinuod pagyud nga pagtagad ang ato ang mga pamilya. Hello. Because I believe no, kita, labi na kita, na naa sa Ginoo, pinaka first yun nga mo reach out sa ila kita pagyapon. Kaya ikaw, amahan kita mga parents natin, mga anak. No, ay tayo dako kaya na, ug kay muan pag mabutang na tong cellphone, ug mag-spend time ka sa imong mga bata. Because most of the time no mailat ta tungod kay naa imong presence diha uban nila binimo nag-spend time na ka. But no, it's more than that dapat. Ang imong attention, ang imong unahon na kasing-kasing. Muna ako no, pag lagi mga panahon nga gusto lang jud kumudula sa akong mga bata. Kay gusto nako ang ilang heart makuha nako. Ang ilang mind captivate nako. Para ako lang ma-lead kung unsay tama. Hello. Muna nga atong family, let's minister. Yatay Shabbat Shalom nga ginabuhat. No? Ato ning i-value, tagaag time. Let's minister yun. Importante kina karang time. And then, next na atong priority, ministry. Mas the more na dapat mag-involve, mag-engage karon nga panahon. Diya sa itong tawag sa Ginoo. And the last one, finances. Panahon na gini nga mahimong wise and mahimot ang mga financially literate how to handle money in a right way. No? So those are the 5 priorities na dapat atong tagaag pagtagad, i-improve pagid. I believe kaya nato ni. Amen. Uban sa tabang sa Ginoo si Lord mo tabang gyud. Kani nga mga talento yang gipial sa ato maatiman ginato ni mga igsoon. Maybe na mga times nag-fail ta, nagkulang ta, but wala natin mabuhat adto. Rather than mag-dwell ka ato nga mga kagahapon, why not fokusan nimo ang karon ug ang ugma nga dili na masayang. Amen. So napay chance, napay time. Muna nga this time natay mga adjustments nga buhaton. Natay self-evaluation. Ako ganani ko na ako naginaingon sa mga disciple, naagi panahon nga maglingkod ka uban sa imong kaugalingon. Grabe no? O tinuod. Ako ganani ko na nga moment mo nang igyan ako kong wife one time nga, love, kailangan ginako nga nakoy panahon nga hanapon ako, hanapon naman noon, naglibol ako sa Tagalog or sa Bisaya, ako lang, sa nga famous yung line gani nga nang, hanapin ko muna ang sarili. Dili ka lang itong, maglingkod lang yun ko, naadi ako ang laptop or kanya kong tablet, and ako laging hunaw-na ako, nagian ako mga kuan ba? Okay, kanya kong sa ministry, okay, manin sa dagan, ingana kong ginabuhat. And I tell you, no, nga mga panahon, ma-amaze ko kay, tagaan ko kaalam sa Ginoo. Importante biya po na natin battle planning from time to time nga ginabuhat. Kaya kung sige lang kag-atake, wala kay planning nga ginabuhat, malay mo na pa mas effective nga pagbuhat sa imong mga buluhaton. Nga kung kitaganan po lang nga maglingkod ka, and of course magampo ka. Muna ko na yung mga times sa devotion ako nga Lord, muna ko mga concerns to ko ni Lord. And then, ibutang na ko. And I tell you, no, si Lord nga nakakita. Mo binangingon sa Proverbs, di ba? Nga bulahan ang mga nagahulat sa portahan, sa kaalam. Di ba? Kaya makakaplag sila. No? Blessed are those who listen to you, watching daily at my doors, waiting at my doorway. So, allow yourself. Nga naka na nga mga panahon nga maglingkod lang yun ka. Tanawon nimo, asa pa nga mga area ang pwede ma-improve, ma-workout. Ano nga mga panahon, renew your mind. Do not conform to the pattern of the world. Maximize the resources that we have. Part na sa setting your priorities right. Dili lang imong priorities, imong panahon, imong resources, importante kabulo ka, imong magamit sa insakto nga pagkagamit.
Dili na ni panahon para magbuhat og mga insignificant nga mga butang. Ang James nagaingon dia, I think verse 4, kung masayop, kada butang, what is your life? Your life is like a mist that appears for a little while and then it vanishes. Kana dia, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Ang context mo kanina, si James yung sulatan ang mga tao nga, nanay kakayanan sa kinabuhi. Nga, tungod kay nanas lay kakayanan, nanay resources sa ilang mga kamot. Kanay ba taong plano-plano nagbisag unsa? Magbuhat kog swimming pool, tapos na murag kuan dinhi, di ba? But ingon si James, you know what? Dapat careful pagyapunta. Dili ka basta-basta magbuhat og mga plano pagyapon tungod lang kay kaya na nimo. Kaya ingon si James, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. I think in verse 12 or 13, nagiskot diya nga mag-venture og business, magbuhat ani, bato ang gingon lagi. But ingon si James, ang proper pagyapon, ng tama pagyapon, if it is the Lord's will. If it is the Lord's will. Kanagson, importante kayo na. Kani ba itong mga plano? Kani ba itong gusto pang ipang-achieve, ipang-accomplish? Is it the will of the Lord sa imo ang life? Because if dili siya, tayo masayang lang ang ato ang panahon diha, ang atong resources diha. Amen? And the last one, mo ang last na ko nga point nga discover no sa Matthew chapter 24. Very relevant sa tuwang kahimtang karon, living in the last days, living in crisis. Ikaupat, in verse 22, Matthew 24 verse 22 ingon diha, if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Ang context, up nga mga verses, mabasa ni mo diya ang mga nagka-lain-lain nga mga kahimtang, mga lisod nga mga kahimtang nga mahitabo in the last days. Nga magkayagaw na, magkagubot na ay war diri, na ay war dito, na ay famine diri, na ay earthquake dito, ang moon, ang sun, uy, kuyaw na, uy! Imagine na lang bituon niya, na matagak. Di ba? And so, point out sa Ginoo nga, in the last days, I tell you, dili ginalalim nga panahon. It will really shake everyone. Hello? But, ganahan ko aning nga verse, pag-abot sa verse nito, ingon si Lord ba, sa mga disciples, kana nga mga adlaw, panahon sa crisis, grabe nga pressure in the last days, kung wala na gi-cut short, hello, mga katawan sa Diyos, aminaw. Kung wala na shortcut sa Ginoo, no one would survive. Hello? Si Lord na mismo nagingon. Kung wala'y divine intervention, wala putol sa Ginoo, sa grabe nga kalisod, kakuyaw, walay mo survive. May kag no one would survive. Bisa na mga kwartahan. Bisa na nagtukod mga bunker sa ilalom. Di ba? Ang uban, gusto nang mulargag Mars. Nagkayagaw na ang Earth. Balag asa ka mo adto. Basta in the last days, ang ingon sa Lord, walay makasurvive kung wala niya gi-cut short. Nga nung gi-cut short man sa Ginoo. Di ba? Kaya naro, but for the sake of the elect. Woo! Hallelujah! Mga nangalagad sa Ginoo. Kung ikaw kabulo kasi imong self nga wala kay laing desire, wala kay laing drive sa life, direction sa life, gusto lang ika mga lagad kay Lord, buhaton ang iyong tawag, tungod sa imo igsoon. Hallelujah! I hope makita nimo ang pabor, lahi, special nga pabor nga ginahatag sa Ginoo sa mga tao gid nga naninood. Elect ba nang gigamit? Dili man min kag elect. Dili na ordinary. Di ba? Kaya may elected, napoy not elected.
So I believe kaning elect diri points to those people nga in the last days, even though grabe nga pressure, still gapaninuod, gaduot pagmaayo silang pag-alagad sa Ginoo. And because of you, ikaw, kita, hallelujah, gishorten ni Lord kana nga mga panahon para makasurvive ka. Hello, mo survive da. Di ba? Hallelujah. Muna ako ning gibasin ko, Lord, salamat kay Lord. Ako lang sa know, God knows exactly how to save, how to rescue His people, even with all types, with all kinds of situations, unsa man na. Regardless kung unsa pa na nga kahimtang, unsa kalisod, kabalo pagyapon si Lord mo rescue sa iyahang mga katawhan. Amen ba? Just like how the Lord saved Daniel from the mouth of the lions. Hallelujah. How the Lord divided the Red Sea for Moses and the Israelites. Diba? How the Lord rained down fire for Elijah para dili siya diba? Mapatay sa iyang mga kalaban. How the Lord rescued David from Goliath and from many near-death nga mga situations. How the Lord opened the prison doors for Paul and Silas. And daghan kay diya nga mga story of deliverance and victory nga gibuhat sa Ginoo para sa iyahang mga katawhan. Hello. God is mighty to save. God is the same yesterday, today, and forever, mga igsoon. Kung si Lord naga-save ka ni adto, si Lord naga-save gyapon karon, o si Lord mo save pagyapon hangtod sa hangtod. Hello. That's why, kaniganan ko aning a point, the last point, wala na ko na ingon, but kaning a point, akong gibutang, take your God-given calling very seriously. Hello. Seryosuwa gid igsoon. Ilaban gyud ang imong tawag, ang imong pag-alagad diha sa Ginoo. Mark chapter 8 verse 35, ang word sa Lord nagaingon, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Grabe. Gi-reveal na ni Lord sa ato unsaon nga sa ato ang life dili ta mapildi. But sa ato ang life mudaog gyud ta, mo breakthrough, mo overcome gyud ta. And that is by serving God. Losing our life for Him and for the gospel. And in that way, pag si Lord ang imong ginauna, si Lord ang imong life, dili gid ka pasagdan biyaan sa Ginoo. Amen? But let me just say this now, on the other hand, let me go back to Matthew chapter 24, verses 10 to 12. Si Lord naghatag po og strong kay nga warning that in the last days, sa panahon sa crisis, ingon diya, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Verse 11, and many false prophets will appear and deceive many people. Verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Akong gina-point out good, tinudo nato ang atong pag-alagad. But si Lord nag-ingon pagyapon that in the last days, pagyapon mo talikod sa Ginoo. Naay mga passion sa Lord nga nangabugnaw in the last days. I pray nga dili ta maapil an igsoon. And you know what, ako na-realize kaning pagkabugnaw ba, dili na siya right away mahitabo. Sa mga magbutang kag item sa refrigerator, tungod kay mong gibutang lang, nabugnaw na ba, nanggahi na dili, it will take time. Gradual, hinay-hinay, munaog ng munaog ang temperature
ana nga butang influenced by the atmosphere until such time nabugnaw na gid siya, nigahi na gid siya. So same mga igsoon kita. Maybe wala ka nakabantay ba? But gradual, hinay, nang hinay, gakawala ang imuhang passion, ang imong fire, diha sa Ginoo. Dili na siya nimo mabantayan diretsyo. But kung i-allow po nimo nga magpadayon na, mag-progress na, maabot ginang panahon, mabugnaw gina. Ang once nga grabe nga passion, grabe nga fire diha sa Lord. Pero kung dili maatiman, dili tagag panahon, atensyon na, ma-divert ang imong attention sa ubang mga butang. Nga imo nang biyaan, ang once imong ginatagag grabe nga value, ang imong pag-alagad sa Ginoo, ang imong pagsimba sa Ginoo. Igsoon, that's very dangerous. Ayaw i-allow nga maabot ang panahon nga nabugnaw na ka. But I pray kitang tanan, no, ma-remind ta. Muna nakanindot aning nata sa crisis bitaw, naka sa panahon na grabe nga pressure. Kay, ma-realize nimo ba nga, unsa giday ang mga importante nga butang sa kinabuhi. Unsay unahon nimo salbar, prioritize. And I pray nga atong masabta, no, from the message this morning, na kung naman kay una siguraduhon sa imong life, ani nga panahon, wala lain gid ang imong connection, ang imong relasyon gyud sa Ginoo. Because I believe, no, pag nagkalayo lang ta, healthy, strong, intimate ang atong connection sa Ginoo, it will affect the rest of the areas sa atong mga kinabuhi, igsoon. And so this morning, no, I invite everyone, manindog ta. And let's just close our eyes karong nga time. Napsagdayi mong tapad. Panahon ni igsoon nga atong i-examine ang atong mga kagalingon at ubangan sa Ginoo. Hallelujah. Holy Spirit, Lord, I can sense you moving, oh God. And I pray, Lord, you will help each one. Ang dili lang surface, but Lord, ang deep, ang inner, Lord, ma-reveal sa mga, Lord. Kung sa gadang mo ang status, Lord, before you, God. Lord, thank you for the reminder this morning. Thank you, Lord, for your word this morning, God. Come on, Ikson, just begin to reach out to God karong nga buntag. You can be honest, no? Ang nakarindot sa Ginoo, Ikson, no? Nagsaad na siya sa iyong pulong, never will I leave you, nor forsake you. Kanunay andam si Lord, Ikson, mo dawat sa mga tao nga na-fail man, natumba man, but pag mo decide nga mo balik, naapagyapon si Lord. As His word says, His love endures forever. And para na sa atuang tanan. So come on, karon nga morning, ayaw ka ulaw, but have that faith, have that confidence to come to God this morning. Come, no, as you are. Ina si Lord, there's no need nga mag-hide, mag-denial pa ta. But this is the time that we be honest before God. Kabalo si Lord sa itong mga kahimtang. Say to God this morning, Lord, maogin ni karon, Lord, akong present, Lord, na stand before you, God. And I pray, Lord, kaming tanan mong tabangan, Lord. Rekindle that fire, Lord God. Lord, kung nga charcoal, ember naman lang, small na lang a spark, a light. This morning, oh God, come, Lord. As Elijah prayed, Lord God, for fire to come down. Father, we pray this morning, in the name of our Lord Jesus Christ, that fire from heaven will fall down, Lord God, to those people, Lord God, nga nag-cry out for fire, for passion, Lord God. Hallelujah. Oh Lord, come on. Ikaw, nagunauna na ka nga mo slow down, mo backslide, ikson. God is calling you this morning.
Don't commit that mistake. Maybe nag-lose gamay. I don't know sa kadako na ang imong passion, but this morning, come to God. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Just come, Spirit of the living God. Spirit of the living God. Minister to your people, Lord. Kung asa man nga mga location, God, na may kasing-kasing karon, Lord, nga naga-turn to you, naga-reach out to you. Lord, ka na nga mga kasing-kasing, Lord God, matandog sa imong presensya karon nga buntag. They will find again themselves, oh God, loving you, Lord. Burning for you, oh God. Hallelujah. And come on, just sing to God this morning with a heart that longs for Him. Let's sing a song, So Set Me on Fire. Hallelujah. Come on, make this song your prayer this morning. Lord. Salamat kay Lord God. We are on fire, Lord God, for you at this moment, Lord God. Lord, in the last days, Lord God, your people, Lord God, will be all the more in love, Lord God, sa imuha. Salamat, Lord God, that worry, Lord God, fear, Lord God, has no hold, Lord God, to each one of us, Lord, to each and every heart, Lord God, because you are with us, Lord God, and that is more than enough, Lord. Salamat kaayo, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So before kamulingkod sa inyong simbalay diha karon no, ingna sa imong tapad, God bless you abundantly. Amen. So good morning sa tanan, especially sa mga VIPs no, sa matag simbalay. You are very much welcome and we are so glad that you have joined us this morning sa ato ang simbalay. And no, we are so blessed as well sa word nga ato ang na-receive by our brother John sa message no nga iyahang gi-share karon nga buntag, that indeed very timely gid kaayo, very relevant sa ato ang situation karon. We are in the midst of crisis, but Christ is with us and we have nothing to fear. So in this moment, we are in the area of our giving this morning, and in our giving, let me take that word, that point, no, sa ato ang na-receive karon, sa ato ang message, that we must be truly dependent on God. Trust in God and on His Word. So maski yun sa man ang mga nahitabo karon no, sa ato ang palibot, sa tibuok kalibutan, but
to be resilient, we have to trust in God and on His Word. Because kita nga mga anak ni Lord, dili dapat ma-affected ato ang provision because of the economy of this world, but our economy is in the kingdom economy, and in the kingdom of God there is abundance, there is overflow, but we must align ourselves to the kingdom principles nga gihatag ni Lord sa atoa, which is written in His Word, the truth on His Word, which is in the Bible. And let us read Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So indeed, karon gid nga mga time, dili na ni panahon nga mag-experiment pa ka, mangita pa ka og pamaagi or kanang imo-imo lang. But karon nga time, igsoon, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Siguro sa palibot kato, di nato malikayan, makita nato no sa mga news na nag panic buying, daghan na kaayo mga ginabuhat sa palibot because of this crisis. But ang giingon sa word ni Lord, do not depend on your own understanding. Ayaw pagkuan nga hala, kuan ra ba karon nga time is limited na lang, ang daghan siguro is nga layoff, but giingon sa word ni Lord, ayaw i-stop ang imuhang paghatag gyud sa Lord. Ayaw undanga ang imo na bitang gisugdan og faithful na kana sa paghatag sa imuhang tithes, sa imong offering, sa imong pag-honor kay Lord, sa imong giving, because we are children of God. Ato ang mind dapat is full gid sa word ni Lord, and the moment nga ang word ni Lord mo gid ang mag kuan gid sa atong life, mag-rule sa atong life, then there is a renewed mindset that God is the ultimate provider that we have. And recognize that God owns everything, and that giving is simply returning what already belongs to Him. So in the first place, wala gyud ato diri sa kalibutan. Tanan nga naa ka karon is si Lord gud ang tag-iyaan na. In fact, gayon sa word ni Lord sa 1 Chronicles 29 verse 13 to 14. O our God, we thank you and praise you, your glorious name. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. So kanino, let us honor God. Let us always remember that it is He who gives us what we have right now, and we are just stewards, ana, kung unsa ang naa ka karon. And God is looking for people whose heart is truly devoted, truly sold out sa iyahang yung word, sa iyahang kingdom principles. And that is by honoring Him, by worshiping Him in the area of finances, and that is true for the giving of our tithes. So for all the first-timers, ang tithes is 10% of your income sa tanan mga nagtrabaho, or kung student ka, 10% of your allowance. In that way, dira pud ko nagsugod, no, when I was still a student, natudluan ko nga unsa gyud ay kaimportante nga mag-honor ka kay Lord. You worship God with what you have at that moment, and kung faithful ka nga magbalik diha kay Lord, kung unsay para kay Lord, then surely God will increase you, because that is what is written in His word, nga if you are faithful in the little, God will entrust you with more. And so sa tithes and for our offering, that is beyond our tithes. So offering is according to the generosity of your heart. So that is also sowing in the kingdom of God. So God has given us also seeds nga ang money nga gi-entrust ni Lord sa imuha karon is also
a way nga magtanom ka for unsa man na imong gusto nga gina-desire imong future ba kaya makahuman kag eskwela or sa imong negosyo despite sa crisis dili gid ma-close na agi expansion matingalan na lang ang imong silingan ang imong tanan nga nasa imong palibot nga nagka-close but ikaw is the moment sa crisis mas ni expand naman noon mas nagdaghan imong branch because faithful ka sa pag-uli diha sa Lord. And God is looking for a heart good that is cheerful. Dili nga kanabitang nagmurmur or naggamble kasi imong heart sa imong paghatag. But sa 2 Corinthians 9:6-7 giingon didto na if you have a generous heart, you will also reap generously. So, ingana no ang atong pag-offer is out of our generosity, out of the abundance of our heart, cheerfully natong ginahatag and not reluctantly but with joy good. And sa ato apong giving karon as we stand, so naay mga gi-prepare ang mga leaders nga mga sibot sa mga simbalay. And also, for those who don't have cash, we also have GCash numbers and bank account numbers flash in your screen. So, karon let us give with faith, kana be led by the Spirit of God. Though siguro ang uban na nag-prepare, but I want you to listen to the voice of the Holy Spirit na kung unsa ang convict karon ni Lord sa imuha, give that with all of your heart as an act of worship, as an act of obedience nimo diha sa Ginoo. So let's pray and declare blessings sa tanan nga nagahatag karon. Let's pray. Lord, salamat kay Lord God for this wonderful morning that you have given us, Lord. Salamat, Lord, that you are the God who is in control. You are the God, Lord God, who is sovereign. And Lord, we align ourselves, Lord God, to your kingdom principles. We align ourselves to what is on your word, Lord God, because your word is the truth, Lord God. The truth, Lord, that will transform our lives, even in the area sa among finances, Lord God. Maski, Lord, ang kalibutan, Lord God, gubot, Lord God, full of worries and fear, O God. But we declare, Lord God, tanan, Lord, who is faithful, Lord God, nga nagahatag, Lord God, ya sa imuha, Lord God. Those who give, Lord God, consistently, Lord God. Those who give, Lord, nga naagi pagtuo diha sa imuha, Lord God. Lord, dili gid nimo pakaulawan, Lord God. Lord, salamat, Lord God, tanan nagsalig sa imuha, Lord God. Lord, imog yung ipakita, imog yung i-raise up pagid, Lord God. Lord, that your glory, Lord God, will be revealed through us, oh God. We declare blessings and favor, increase, Lord God, sa tanan mga negosyo, Lord God, expansion sa mga businesses, Lord. Even sa mga students, Lord God. Salamat, Lord, sa mga favor, Lord, sa mga scholarships imong i-grant, Lord God, to all the students. Salamat kay Lord God that your people are blessed, Lord God. Your people, Lord God, Lord, will display your glory, Lord, even in this darkness, Lord God. Salamat kay Lord. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.